Kay kanang Aramaic language po na sa Old Testament. Okay, kanang Aba, kanang anatima, mga Aramaic word na siya. Pag-abot ni Magellan, si Pigapita, na-publish sa Sunstar nga publication, nakuha nila ang lista ni Pagapita sa mga pulong ngayang nalista. Pag-abot sa Cebu, kabalo ba mo? Ang giila nga Diyos sa naabtan ni Pigapita, ni Magellan, sa Cebu, ang ilang giila nga Diyos, ngayon sila, Diyos nga na, ang ilang tubag, Abba. And that's Aramaic word. Kaya nga naman, sa Old Testament, period, ang matao ni Solomon nanguhag bulawan sa Pilipinas. Og dunay nabilin, og naka-influensya to sila nga mga Hudiyo, sa diyang gitawag patag oper. Og usa sa mga remnant na research na ko ni sa Tibuli. Kanang Tibuli tribe, mo na ilang claim. Remnant sila sa mga sinugo ni Solomon, kay naguba man ang Navy, kung imong tanawon, di ba, sa record sa Chronicles, ang ilang mga barko naguba, wala na nakabalik sa Pilipinas, ang nanguhag bulawan, dire dapit sa Butuan. So nagkatag sila sa Mindanao. O ang usa nga dunay rate na bilin nga oral history is the Tibuli tribe. Sumala silang claim. Okay. 1 Corinthians 14:21. Okay. Nganong moingon man ta translators o ang translated word dunay inspirasyon. By the way, ang atong pulong inspirasyon giadapt nato na sa in English nga inspiration aron sayon sabton kay gani bisan ang mga lalaki pag mangulitaw sa mga babae mayon po doon na siya inspirasyon ng anong mangulitaw siya sa kababae na sa 14:21 tanaw ang koneksyon sa plano sa Diyos diha sa translation. Yeah. In the law it is written, with men of other tongues and other lips. Other tongues, sinultihan. Other lips, dila. Or ngabil. Lips. Lips okay. Ngabil. Ako magsulti, ngadto nini nga katawhan, kisa maning these people. These people refers to the Jewish people. Kay gahi man sila ulo, so bisan asa ang Hudiyo nagkatag, pasundan niya og pulong. Og kay kaning mga Hudiyo nag-adapt naman og mga pulong pananglitan sa panahon ni Nehemiah, di ba nasuko si Nehemiah, kay ang mga Babylonian Jew or katong Hudiyo nga niabot sa Babylonia, ang ilang manak dili na kamo mag-Hebro. Di ba iyatong gipang kulata to ni Nehemiah kay nganong din lang makasulti? Siyempre, nag-adapt naman, nag-assimilate naman sila sa bagong language. Plano sa Diyos, nga dunay translation siyang pulong, kay pasundan niya ang iyang katawan worldwide. Subusa kanang posisyon suban, ngang ang inspirasyon, kutubra dito sa original nga pagsulat. Katong original manuscript, kanang gitawag autograph. Mabana ilang mga pasangil nga ang inspiration kutubra sa autograph. Unsa man ang autograph? Original writing. Kaya kanang graph gikan man sa Latin word, kanang Greek word nga graphi, sulat. O mayon auto meaning ang writer mismo nagsulat. So muna autograph. O mayon original autograph, pasabot nga palantan si Mateo, nakasulat siya sa Book of Matthew, kanang iyang gisulat, original autograph. Ug mo nang min sila nga, ang inspirasyon, kutobra sa Old Testament, ug kutobra sa New Testament, katurang ang mga panahon na sa ding pangsulat nilang malibro. Pero, dili tamo tuo ana. Kaya nga man, gisulat niya Apostol Pablo, kaning quotation actually from the Old Testament pa ni, in the law, it is written, diha sa balaod kini na sulat, pinagi sa mga tao nga may lain nga pinulungan sa Babylonian, Persian, ug uban pa sa Middle East, ug worldwide, apil na ang English. Ug lain nga mga bil ako makigsulti nga to nini nga katawan, balikon ako, Jewish people na nga nagkatag sa tibok kalibutan, pasundan ang pulong, ug balikon ako tungod kay nag-adapt na sila laing pulong,
gikinahanglan makasabot sila sa pulong sa Dios pinaagi sa mong lahi na nga pinulungan. O kay doon na may translation, dili sila makapangulipas according sa Romans chapter 10, dili sila makapangulipas nga Lord, wa mi kabalo sa imong pulong. Nakabalo sila silang pulong. Gahi lang gid sila kasing-kasing og pangutok. Mo nang kon sa mga Diyo. Ug ang mahintil nakabenepisyo ana. Kita makabenepisyo sa translation. So ako personally as a translator, later ako nakabalo nga translation is God's program. In fact, gisgutan na sa kanang ang automatic translation gi-record sa Acts chapter 2 sa panahon sa Pentecost. Di ba? Okay, ato ta sa next slide. So nasabdan na to ng give it, present, progressive, dunay understanding from the original to the translation. So dili ta o kami ang among belief, wala naghunong o ang inspiration of the Word of God, wala lang nabilin dito sa original, kundi ngadto sa sakto nga pagkahubad nga mga Biblia gikan sa original nga pinulungan. Kani, next slide. Kaning biblical statement. 2 Peter 1:21. May nga nang uban, di man putuan ng Biblia kay sunod ng tao. Inga sila, tinod na. Kay para man na sa tao. Kay kung para pa na sa manok, manok tali ang nagsulat. Para pa na sa unggoy, unggoy ang nagsulat. Kay mo yung mga unggoy, moy, tuo mo moy. Gisugo ko sa Diyos. Ako si propita oranggutan. Gisugo sa Diyos. So, di ba ang mga writer nag-testimony sila nga gisugo sa Diyos? Kaya sa may giyon sa verse, ang mga writer, men, dili man chicken, di man monkey. Pero dili basta men of God. Amen? Men of God, di lang basta gani. Men of God, holy men of God, meaning chosen or separated, gipili sila ba para ang nga trabaho. Gamay raman sila, di man tanan. Daghan mang holy men kaniya do, pero wala nagsulat, wala gipasulat. Kay gawas ba na, speak as they were moved by the Holy Ghost. Pero again, kaniya verse kulang ni, kung kanira itong basihan, without looking back sa pinaka-original nga verse, I mean the first verse, the first mention sa inspiration. Kaya dito gi-establish ang definition, biblical definition. Kani nga mga pinulungan, makita ni seminary, dili ka ni maisgutan sa mga Bible School. Seminary ni, kani nga atong itunan karon para ni sa nagmasteral or doctorate about the Bible, kani nga subject. So paminawan ninyo. Okay? Next slide. Okay, makita na to. Human penmanship, divine authorship. Muna sa tao, gigamit ang tao, according sa mga verse, ug doon ay Diyos, divine authorship. Ang nagpasulat yun mo ang Diyos. Okay, next slide. Inspiration of the scripture is a supernatural. Supernatural, meaning dili na buot-buot ra sa tao, mutong yun sa verse, not by the will of man, but holy men of God speak as they were moved. Doon ay trabaho sa Holy Spirit. Muna karon nindot kayo ang King James, tungod kay naa diha ang word nga inspiration. Sa ako ng kingon, sa etymology sa word inspiration, ang word inspiration, ang tunga na spir, which refers to the Holy Spirit, o ang in, which is a prefix, o ang A-T-I-O-N, kana nga tulo ka pulong, naghimo niya na nga noun. So, the word inspiration is a noun. Okay? Next slide. Pila ka author? Human author, 40. Pila ka generation? 40. Kapin? Or about 1,600 years. From the Old Testament, from the time of Moses, hangtod sa panahon sa mga apostles, manang 1,600 years. Pagkauman sa Book of Revelation, sa panahon ni Apostle John, wala na. Okay.
Next slide, 2 Timothy 3:16. All scripture is given by inspiration. The second time the word appears, ang pulong inspiration, tanawa, inspiration of God. By the way, ang inspiration of God, gitranslate na gikan sa Theopneustos, makita na to karon taon. Pero sa English, ang yan equivalent, 5 ka word, given by inspiration of God. Natural na siya nga equivalent tungod kay dili man nato ma word for word nga from the Hebrew to the Greek isa ra kapud kapulong kay wala may equivalent sa kapulong, lahi man ang grammar style sa Greek sa Hebrew ikumpara sa English bisan pa natong Cebuano, mao nang atong Cebuano daghang pulong ikumpara sa English. Mabitaw na nga para di na magdaghag pulong ato na lang gi-transliterate or gi-adapt ang pulong inspiration diha sa tong binisya inspirasyon aron ma-retain ang trabaho sa Holy Spirit, Spirit gyapon. And is profitable. Una, next slide. O kana, muna na siya. Sa Greek, ang inspiration nga English word, gikan na sa Theopneustos, ang word nga Theo, gikan sa kanang Diyos nato, kanang God, o ang Neustos gikan sa pneuma, meaning spirit. Kung atong sabdon, literally means spirit influence. Pero kung mutanaw sa bang Bible, wala nila gamit ang pulong inspirasyon. Nga naman, ang deep history na, ang yawa masuko nga ang mga tao musabot sa Biblia, ingon nga authoritative. Gikinahanglan sa idea sa yawa, gikinahanglan ang mga tao, musalig ra sa tao. Kaya kung sa isulti sa tao, sa tradisyon sa tao, bahalag against sa Bible, dito sa mutuo. Muna sa Katoliko, mayon sila, dili lang Biblia ang ilang baruganan, tulo man na, trialing mo sila, Bible, tradition, o church teaching. Pero kanang duha, puro against the Bible, or the Bible against tradition, o sa church teaching. Dili magka-sabot yun ang tulo. Mabito na ang usa kay nungdan, si Jerome, si Origen, o si Eusebius, mga pro-Catholics na sila, mga translator, writer sa karaang panahon, ang ilang pagkopya sa New Testament ug sa Hebrew, gipangkulangan nila mo nang dunay issue sa gitawag korupsyon. Kung nakadungog pulong corruption o corrupted, sila ang Origen, si Origen, Origenes sa Greek, o si Jerome, mauna silang matawana, sadyang nangupya sila, may sila nga, ay di kumuto nga si Kristo Diyos. Ay di kumuto nga maluwas pinag sa pagtuo. Kaya lang ituhan, Rebulto makaluwas, si Maria makaluwas, good works makaluwas, pati planeta, dunay kalag, ang yawa pwedeng maluwas. Mo nilang mabilib. O kanang ilang bilib, kanang ilang bias, nadala sa mga Biblia, nga ilang gipangkopya. Munang nganong doon na tayo dagang corrupted Bible sa mga sa NIV, RSV, ugban pa, kanang mga kulang diha actually, kanang mga kulang, trabaho na nila kanadto nga padayon rag kopya-kopya to counter sa tinod nga kopya nga gitawag textos sitos sa Greek or Masoretic text sa Hebrew. Amen, nakuha ba ninyo? Kaya ron, mapaspasan na to kay kuan eh. Kanang kuan kayo ba, kanang nagapastag oras. Nagapastag oras. I-condense ato ni kay kani nga lecture, isa ni kabulan sa kanabang mga Bible student. Para di mo malgan si ba, nganong nangimbitar mo na ako. Kaya actually, wala mi nga pagtulunan sa diyan nag-translate mi. Murag kuan lang ba? Pero gitandog mi sa Ginoo nga magtuon ani aron doon na mi ka present. Kay di man lang mi naggamit og Bible, naghubad pag yung Biblia usa may baruganan. E karon nagkalain-lain na og tungod na maluya, mahuyang atong baruganan ang may tabo. Ang atong authority, tao na, dili na ang Diyos. Ang Diyos di man makita, pero nagbilin siya o kanang gitawag pulong si Diyos. Ang Biblia. Next slide. Okay. Ang tao, nagmugna og gitawag theological definition, pero mag-uyon gihapon tani, theological definition, kay uyon man ni by implication. Kung atong sabton, sakto gihapon ni. So muna nga ganiha, nag-una ta sa biblical built-in dictionary nga pagsabot, kahulugan,
Pero karon atong tanan unsay gipang tudlo sa mga Bible school, sa mga seminary. Okay? Dunay confluent gikan na sa duha ka pulong fluid kanang nag-agas og kauban sa unsay na flow diha, confluent inspiration by these women that the scripture is a product of two agents. Mo na nato nang isgutan ganiha na. Okay, next slide is letter B, verbal inspiration by these women that the very words of God are God's word. Pulong gid sa Dios ang tanan nga nasa Biblia. Moingon ang mga pilosopo, ay dili tanan nga nasa Bible pulong si Dios. Kay pananglitan ang Genesis chapter 3, gitindal man sa yawa si iba. Kanang iyang pagpanulti katong ilang conversation, pulong ba dito sa Dios? Sakto po da. Pero paminaw mo, pulong na sa Dios kay dili man si iba ug dili man ang yawa nagpasulat. Kung ako mohimog libro karon ug akong ipag-copyright dito sa National Library, kanang akong gisulat, ang kuno nako nga akong sinulat. Ako'y tag-iyana. So kung the same nga treatment, inga na pod, kay ang Diyos man nagpasulat. Ang problema mo nila, kay para nila tao rin nagsulat. Pero we believe nga kanang gisulat ni Moses, kanang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, o Deuteronomy, tanan na gikan sa Diyos. Sumala sa record. So kay Diyos man nagpasulat, bisan pa ang conversation sa yawa o niba, iya na sa Diyos. Kaya di man silang duha may nagpasulat. Kaya di man mo angkon ang yawa, kaya bakakon man siya. Di man siya mangkon nga siya nanintal. Bosa, masuko gid siya nga itugan nga siya mo'y nanintal. Munang Genesis 3, bisan tuod sa narration, siya mo'y nanintal, ang uban miyon nga, dili man na pulong si Diyos. Pulong sa Diyos, kaya ang Diyos may nagpasulat. Siya may nitugan nga, mo ni ang gigamit nga mapulong sa pagpanintal. So pulong na sa Diyos. Ang narration, dili. Pero kasi mayon, Moses, isulat niya, ang yawa nintal, mo ning pamulong. Trabaho sa Holy Spirit. Okay, letter C. Plenary. Okay, wala, gosh. Extending to all parts alike sa patanan from Genesis to Revelation. Bisan pa ang Book of Esther nga walay pulong Lord God ug uban pa. Nganong mutuom tana. Gi-accept man na sa mga Hudiyo. Una man sila nag-canonize. Ang pasabot ng canonize, una silang nagsukod. Greek word man ang pulong canon o wahilan man ang giadap, pero accepted nila na kay bisan ang ilang praktis sa pagpuasa o pagampo, makita man diha sa Book of Esther. So doon na inspirasyon. Letter D, inerrant sa padili masayop. Tanan nga detalye, dili sayop. Diha sa Genesis chapter 1, pananglitan, mangutan ako ninyo, asay unang gimugna sa Diyos, adlaw o tanom? Ha? Adlaw? Sure na mo? Matod basuan pag sure ba? Sa third day, gihimo ang matanom, di ba? Ang sun, gihimo sa fourth day. Kadong light sa first day, dili to sun. Bisag tanawon pa niyo sa record, sa Genesis 1. Ako mayon ko nga scientific ang record, dili sayo, basta mo tuotag 24 hours per day. Kaya nga naman, ang mga plants dili mabuhi without the sun sa gitawag photosynthesis. Kaya bisan ang photosynthesis may kalabutan sa gitawag capillary. Kanang tanong ba nga musuyop og tubig ug nutrients gikan sa yuta? Capillary system na, di ba? Ang tubig suyopon, pag muuga ang yuta, patay ang tanom, kaya wala siya masuyop nga nutrients og tubig. Kaya na may pino nga mga tubo. Latin word na capilla, muna do'y capillary. Dependent gyapon na sa sun. Munang mabuhi siya, continuously mabuhi, tuod kay nakabalo ang Diyos, nga mo na iyang design, nga ang plants dependent. Kabisan ang vitamin D nga libre, makuha man nato, magpainit rata sa adlaw. Vitamin D. Ugon mo ka, ang budang mga tanom nga na-expose sa sun, na po'y vitamin D. Og makakuha tag presko nga tamban, ang tamban ay vitamin D.
Kaya na-expose man siya sa sun. Ang matamban, naaraman sa ibabaw sa dagat. Okay, letter E. Infallible. By this we mean that the Bible is correct in its teaching. It is incapable of teaching deception. Walay gilimbungan. Pag muingon nga ang tao maluwas, maluwas gina. Amen? Pag muingon nga makasiguro ka sa kaluwasan, siguro gina sa kaluwasan oy. Kana rang uban nga nung sila dili ka siguro. Kaya nga naman, kulang naman nilang Biblia. Ngani ang panalitan ng 1 Peter 2:2. Imbis that ye may grow thereby, human ka na luwas, grow unto salvation ni noon. Ang grammatical, kung imo tanaw ang contextual o grammatical nga, dunay grammatical o contextual nga problema anang ubang version. Kaya nga man, sa 1 Peter 1:23, born again na ang tanan nagtuni Kristo. That means, sakop na ka sa pamilya sa Diyos. Amen? Muna ingon si Peter, as newborn babes. Kay sa 1:23, born naman ka. Born into the family of God. Muna siya, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Di naman ka mubalik sa tunggangkan. John chapter 3, matupan Nicodemus, mubalik pa ba ang tao? Yung Kristo, dili. Trabaho na sa Spirit. Ang Spirit nagauban siyang pulong. Mutubo ta sa dang magbasa tag Biblia. Amen? Mutubo ta. Ayaw pagdipinda sa wali. Maya na maminatag wali. Pero pagbasa mo inyong kagulihon nga makasabot. Mabta dunay translation kay trabaho sa Dios nga tanang tao makasabot. Actually, mas gaan paminawon ang kipangwali sa pulpito kung kita mismo sa balay nagbasa na. Kay naigo naman tadaan. Pero guwa tayo basa-basa, pag igo na to, munto ta kay mura kagisumba. Di ba? Kinsa may nagsumbong sa akong sala. Ikaw nagtugan na. Ikaw nagtugan ni Pastor. Di na ko musimba. Kaya nga nung gitugan ni mga anak ko isala. Basta na sa pulpito ang magwali, maigo ka sa wali, mura kang masumbagan na. Trabaho mo na sa Holy Spirit ko. Pag-convict sa itong masala. Next. Nabada ebidensya sa kwan? Inspirasyon, internal. Muna, gitawag details of events beyond human knowledge. Matong isgutan ganiya. Account of creation, the fall of Satan. Mabda na si Satanas, nagtago sa mga ubang Biblia. Walay Lucifer except sa King James Bible. Isaiah 14:12. O karon pag subang version, ilang gipakasama nga kanang gitawag son of the morning, which refers to Satan, to Lucifer, son of the morning, sa Hebrew, Ben Hillel, ilang gihimong equivalent sa 1 Peter o sa Revelation nga day star or morning star, which is a title of Christ. Kung mag-cross reference ka, kaya ningon ba sa Pablo nga comparing scripture with scripture, mo man ang pagtun. Itando nimo ang new sa old, ang old sa new. Uy, pagtandi, wala may Lucifer. Ang may tabo, murag si Lucifer o si Kristo, usara. Posibleng interpretasi. Kadua, posible igsuon si Lucifer o si Kwan. Mo nang Kwan sa masonry, sa mga mason. Pagtulunan. O kamo na mo interpret pa, guban pa, unsa may mitabo na. O ang context na, Isaiah 14:12, kuya pagid kayo kay gihagbong si Kristo. Kung si Kristo man ang son of the morning, kuyaw na. Gihagbong ba din si Kristo? Nagpakatao man si Kristo. Ni Satanas, nag-weaken the nation, nagpaluya, nagpahuyang sa kanasuran. Trabaho ba ni Kristo? Nga ang luwas, iya ganang gipaligon. So, kanang isyo sa Isaiah 14:12, sa ubang version, blasphemous na yun na. Nagpasipala kang Kristo. Isaiah 14:12 pa lang. Di na angay gamiton yun. Kay contradiction na. Next, unity. Nagkaiusa ang Biblia. Bisan tuod na gisulat sa Egypt, dito sa Europe, o sa Asia, sa Israel.
kay bulungan kayo, kay nagkaiusa na sa iyang mensahe. The doctrinal and structural unity. Number 3, supernatural doctrines of the Bible. Anong supernatural na siya? Kay kung tao ang agdon na ay maingon nga, pamatay mo, kaya maluwas mo, at tumos paraiso, na 70 ka birhen, magpaabot ninyo. Oh, naba na sa Biblia? Wala. Doctrine of God, letter A. Unsa man tong Biblia? Unsa gitulo? Unsa tong Dios? Infinite, sovereign, triune, holy, loving person. Dili lamang God is just, God is love pod. Amen? Kung when God is just, He will punish the wicked and will reward the righteous. Tungduan ng duha, kita dunay kaluwasan, bisan kita makasala. Letter B, the doctrine of man. The Bible's portrayal of man as base, vile, sinful, corrupt, depraved. Mo man na. Kung kita gyud pasagdan tang madaw, makasala kita. Amen? Huna-huna pa lang, pulong pa lang, pangbuhat. Mabito na ang sala ni David, sala sa mga propita. Gimension yun, why ikyas? Kung kita part pata sa story sa Bible, o ma-record ang tong kinabuhi, makita ang tong sala. Salamat na lang, wala na, human ang Bible. Pero gi-record yapon sa Diyos ang atong masala. Kay hukman man niya atong masala. Salamat na lang natay kaluwasan. Pero natay sala, watang may basaylwa na, watay ganti. Letter C, the doctrine of sin. Natural man minimizes sin and exalts the sinner. Mama na diha. I-justify kanunay na to atong sala. Letter D, ang kaluwasan. Doctrine of salvation. Kadaghanan, o bisan sa nga reliyon, ang kaluwasan pinagi sa good works. Pero ang atong kaluwasan pinagi sa persona, sa relasyon diha ni Kristo. Dili sa reliyon. Next is fulfilled prophecy. Ang pinakalig-on nga pamatuod o ebidensya nga ang Biblia tinuod, kaning fulfilled prophecy, labi na kang Kristo. Birth, ministry, passion, resurrection, ascension of Jesus Christ have already been fulfilled. Karon sa itong moderno, kay human naman na, ang usa ka labing tinuod, one word ra ang tubag. Tinuod bang Biblia? Yes. Unsa may tubag na to na? Israel. One word. Kanang naitabo sa Israel karon, nga gigubat sila, Deuteronomy 28, katumanan sa Deuteronomy 28. Gibaligya sila, gipamatay sila panahon ni Hitler. Katumanan sa Biblia. Kanang ilang pagkabalik karon, katumanan sa Biblia. So kung doon na ebidensya nga ang Biblia tinuod o ang matag na natuman o kinsa o asa ng lugara, Israel. Moro na, one word, kana pa lang, ligo na na. Dire, paspasan na to. Lapit na ta. Okay. External evidence. Saba, dili na to mabasa actually, pero by application, kung i-apply na to ang Bible, makainta, doon na epekto. Kaya timan ang Biblia, kinanglan tuhan na to, doon na tayo faith, o doon na po'y practice. Dili mo epekto ang mensahe sa Biblia without practice. Dili pwede mental assent o pag-uyon-uyon lamang sa utok o sa una-una. Badan gusto tagpanalangin, mag-amputa, di ba? O mayunta nga ang paghatag sa ikapulo, doon ay panalangin, yatagin ang actual ikapulo, ang tithes, para ma-experience itong panalangin. Ingana na siya. Doon ay faith plus practice. Number 1, the Bible is credible. May tod sa science. Ang Biblia, dili scientific book. Pero ang science, nag-agree sa Biblia. Ang Biblia, dili against sa science. Sa tinod nga science. What is science? Gikan na sa Greek word, meaning knowledge. The true owner of knowledge is God. Amen. Busa ang tanan nga ibala na to din sumala na sa gihatag sa Dios sa atong pangutok, kana tanan ang kapayas. Salamat nga ang kapayas. Pag inganaon nimo ang kanang samaran bitaw nimo, naitagok niya. Ang enzyme, ang tawag na, enzyme, ang gitawag papain. Salamat nga ang kapayas, ang bunga niya, kapayas yun, dili bayabas.
Dili bayabas, kapayas gyud. Pirmi. Gikan ganit hangtod karon, consistent siya. So munang na-record ang atong kabalo may tuod sa kapayas. Nga dagag calcium, dagag kung mahinog na, dagag vitamin A. Kung wala pa mahinog, wala pa vitamin A. Pero pag hinog na, nanay vitamin A plus carotenoids. Ug nasa papain. Ngampami sa naong. Or magtabang sa good health. Consistent. Tungod ang nga obserbasyon sa tao, kaya ang tinod nga science, nagsugod sa kitang observation, ikadua, repetition, ikatulo, experimentation. Na-establish ang tinod nga science, tungod aning tulo. One, observation, makita, nabalik-balik, repetition, o gi-eksperimentuhan sa mga laboratorio. Nganong ang mga bata, mga gatas karon gisagulan na mag-vitamin C kanang mga powder or mga liquid. Nganong sagulan lang vitamin C? Tod gayang bago nga science o tinod nga science, calcium cannot be absorbed without vitamin C. Kung dili mo manginom gatas, kadili mong ubakon, si punon ubon, kaon lang mo kapayas nga hinog, kay daghang calcium plus vitamin C. Absorb na tanan. Nakuha ninyo? That's science. Latest science. Tinod nga science. Ako, mo ko inom na gatas kay kabuyon mo ko. Lactose intolerant mo ko. Ligkon magyapon akong bukog. Kalsa mo ko bugat. Kaya kung nagabuk pa akong bukog, kaya ako mainom gatas, wrong ang akong science nga gisunod. Pero kay daghan man mig kapayas, ug nananom kog daghang kapayas, kay di man ko mainom gatas. Nananom kog daghang kapayas. Maglumban lang langgam, ilaga o kwaknet, panghaon, kay manobra naman. Oh. Amen? Daghan mo nakuha karon. Science. Leviticus 17:11. The life of the flesh is in the blood. Is that science? Yes. Pangutan na ang taga Red Cross o mga hospital. Ang saksi niyo ba, dili mo tuwan na. Kanang uban mo sila nga, kanang Old Testament, unay pulos. Wrong. Hangtod karon ang Old Testament, may kapuslanan sa praktis. Wala ang atong pundasyon sa kaluwasan sa Old Testament. Ang atong kaluwasan nasa New Testament. Amen? Pero ang mga praktis, pwede tang mo-adapt from the Old Testament kay kana scientific. Example, kani. Leviticus 17:11. Kanang mapagkaon nga hugaw, na pastor, kaduha na akong itabangan sa Agusan, bagura naman tayong taon. Pastor, morning healthy pagkaon. Kada na niya, 3 weeks sa. Mong itabangan, healthy nga pagkaon. Mulian, balik to. Ang last niyang kaon, kugita o shells. Kung anong kaon man na mo, sakit kayong tiyan. Gipa-x-ray. Basin appendix. Gihiwa. Walay daot sa appendix. Nagkumatos. Namatay. Tungod lang sa kugita o shells. Unta, nawala naman ang sakit sa tiyan, before siyang giupirahan, gipadayon pag-upirahan ko, kasayang sa misdiagnosis. Kadua siya na diha, natural lamang paagi pagtabang niya. Dito sa dayang magkasakit siya. Every time magkasakit siya, naagi wrong ayang gimo. Nga kada wrong, may sila hospital. Pero siya mabalibad sa hospital, kaya gusto na ko natural. Wala ko mag-against sa mga doktora. Pero pamina mo, ang Bible tinod hangtod karon, makatabang sa to. I can prove it sa akong gitabangan. Akong gitabangan, gikontrol lang pagkaon, nabuhi. Dito sila, kana, opera patay. Mutugog doktor, paminaw, ayaw pagkasay pa, ang doktor makatabang. Pero doon ay panahon, praktikal ang atong pagabuhaton sa atong lawas. Disiplina. Archaeology. Ang mga gipangkalot ng mga diha sa Egypt, diha sa Iran, sa Iraq, dito sa Turkey, bisan asa nga din na-mention diha sa Bible, nagpamatuod, nag-confirm. Ang Biblia tinuod. Siyempre, ang history of archaeology, magkauba na sila. Next, the Bible transforming result. Kung kita mo tugid sa Biblia,
matransform mao sa bang atong kinabuhi. Amen. Matransform ang mga palahubog, di na mo inom ginalon, binaso na lang. Hangtod mawala na gyud. Tubig na lang, di ba? Tubig na lang. Matransform. Ang mga kanibal sa una katong mukaog tao, mukaog atay. Atay na lang sa manok ang kaunon. Di na mo kilaw og tao, mga wakwak sa Sikihor. Kita mo nung salida nga apokalipto. Na-mention man to nga, gisumahan na sila kinilaw, mukhaon na po sila linuto. Bitaw. Na-transform ang mga tao. Na? Mga kawatan, nahimong kugihan, mga tulisan, nahimong tarong. Dagan kayo yun. Number 3, the Bible's inexhaustible treasure. Kabalo mo ang unang billionaire sa Amerika, si John Rockefeller, Baptist na. Usa sa iyang board of director nagbasa about the Ark of Moses. Uy, na ba Ark of Moses? Di ba Noah's Ark na to? Bitaw, kanto bitong si Moses gamay pa, sa gamay pa siya, di ba? Di pa sakay sa basket. Unsa man to hinungdan nga wa siya namatay, wa siya naunlod. Gibulitan nila og slime og pitch. Mura nag-alkitran. Mura ispalto ba? Tungod sa mong board of director, wala man gi-mention, siya nga, naani sa Egypt, naani sa Israel, nai-oil dito. Kay panahon man to sa early 20th century, nag-drill na, nagsuyop na, nagbarina o para himong gasolina o krudo. Abad niyo, nadato sila. Apilang Baptist, si John Rockefeller. O gato sila nga kampanya. National Oil ang tawag sa kumpanya. Unsay hinungdan? Nagbasa og Biblia. Pagbasa mo Biblia, madato mo. Yan pastor, ulahin naman. Nasuyop naman lang krudo gasolina. Ayan na lang. Mangita na lang taglain pagi. Ang importante, mututas Biblia. Amen? Nga mo panalangin ang Diyos. Kanan lang. Kay binilyon ang puhunan na ng krudo. Ug dito tas Palawan, ay kontra na to, mga insek. Ug arita sa Ligwasan Mars, natural gas, daghan pong mga samukan diya. Di pa ka makakalot, daghan ay mga ayo. Purote mong puhunan. Number 4, the Bible's unique adaptability for translation. Nganong ipahubad man, dito adong nabalaan ganiya, 1 Corinthians 14:21 nga para sa mga Hudyo primarily ang kasulatan. Pero ang mga hintil makabenepisyo pod. Manang dunay paghubad. Okay, mangutan ako ninyo. Kay doon ba nagbugal-bugal sa mong trabaho, nga kuno ang Biblia, kung dili mo tuwan ng King James, di ka maluwas. Pero sila, o magwali, naibulong ko, kang King James, ilang hubaron silang pulpito, magbinisya po sila gwali. Mangutan ako rin. Ang save, human mamatay ang save, asa pa ingon? Heaven, di ba? Heaven. Save, heaven. Ang luwas, langit. Mangutan ako niyo. Ang heaven ba og langit, managlahi nga lugar? Ang luwas ug ang save, managlahi ba na sila? Ang ikapulo og tithes, lahi ba na? Pareho ra. Munang mutuo ka o mobilib ka, masave ka, mobilib. Mutuo ka, maluwas. Maghatag ka kapulo, you give your tithes, pareho na ng tanan panlanginan. The same. Kabalo ang ginawa na, oy. So, usa ka dakong binuang, kanang paingon nga, only the King James nga in English, makaluwas. Yes, mutuo ta. Kung magwala ka in English, magsabot ka in English, maluwas ka na. Di ta mutuwa na. O di ta mulalis na. Pero in taon, bisag labayon po ng Biblia, di ka basag in English, o di kasabot og pulong in English, bisag po nagbunal-bunal Biblia, maluwas ka na. Ultihan gini mo nagbinisya or Cebuano or ubang pinulungan.
Hubaron gina. Muna, ang trabaho sa translation, trabaho na sa Dios o sa mga tao nga iyang gipili. Muna, unique siya. Kaya ang uban nga mga Biblia, gipang translate, limited raman siya og kanabang kahimuan o gipik. Pero salamat ang atong Biblia, bisag di ka kasabot, tanaw ragod, di ta kabasa og Hebro, di ta kasabot og Hebro. Magtuon pa ta tag napulo ka tuig. Greek, mao gihapon. Nasamot ng English, bisan tod. Ang atong English kuno sa Pilipinas kuan gyud, pero ang reality samot na panahon sa pandemic. Di ba? Dakong epekto ang kuan kanang lahi nga language imong i-adapt. Last but not the least, the Bible standards is holy but workable. Sabi na ang word nga holy refers to God. Iya gini nga karakter. Pero salamat makaduol ta sa Holy God. Amen? Through the Lord Jesus Christ. Meaning workable. Sat ba, nga nung gihatag ang Biblia, nga makasala man ta, kabalo ang ginawa makasala ta. Mabito na nga, dunay kaluwasan, kay kita makasala. Muna angay ng hubaron, o angay ng isangya o iwali, mo na nga, kita wala ta naghubad, nag-produce po daw gospel tracts. Ipanghatag. Kaya basin mo balik ng Ginoo next year, matupan ni Kit Piper, magsugod ng millennial reign sa 2033. So kay mo advance man na og 7 years kuno, 7 years revelation, 2033 minus 7, next year na pagminyo na mo. Kay walay magminyo sa tribulation period. Managa na ta og walay rapture. Manago na ta maglangob ta. Pero nagtuo man tag rapture, walay problema, pero di na mo kaminyo. Bitaw, no? Amen. Diharat ako tob sa tong Sunday School. Inspirasyon. So nakasabot mo na? Nasabda na to. Dili lamang sa Hebro, dili lamang sa Greek, dili lamang sa English. Tanan nga languages nga pwede hubaron, masabtan gyud. Kay trabaho na sa Dios. Magambuta Lord, salamat sa impulong, salamat na nimutaga, dayon ka na mayaon, o salamat sa kaluwasan, pinaginigdong sos. In Jesus' name, amen. And thank you, Pastor Ben. Natay 10 minutes break. Dayon balik ta para sa ato ang divine service. Salamat kayo. May buntag ninyong tanan.